ako ko tingala kung anong tabihan na kaya siya karon. Siguro tungkol ko sa training na diri sa RMB. Basta isa siya sa mga pinakahilungon sa una, and I'm very proud of kung sa mga achievements karon because kung sa iyang field of work right now. So, pwede i-present ang presentation. Ako din si Honey, and known ko sa social media. Actually, I also have followers on social media, and I will give you some tips and tricks later on how to really present yourself sa social media professionally para ang mga tao, because we are the face of salesperson, as a salesperson, we are the face of our company. And if pangit imong presentation sa imong sarili online, then ang imo kung iganap ko imong way na mag-present ka sa imong company. So if you present yourself professionally, then that will that time na imong mga kliyente at mga future prospects is musalig dyan sa imong at sa company na imong ginadala. Especially because we're talking about real estate, and dili lang siya sa city ni DJ kanina, dili lang siya ka ng 3,000 na ang investment, is millions. So dapat dyan mo i-build imong name professionally online. Now, let's start with digital marketing for real estate agents. So, on this session, we are going to maximize your real estate career through social media. Now, next slide, please. So, why digital presence matters for real estate agents or sales agents today? Number one, build online visibility. So, in today's real estate market, buyers and sellers are spending most of their time online. So, tanan ng mga, bisan pag namaligya ka, bisan pag or ikaw at mismo mamangita ang balay, imo dyan binabuhan is, wala na dyan talaga ang mga moto ka sa mga kamelya ka mga buildings. Usually dyan, online na dyan ta, diba? Bisan ako, mangita ako mga sanina o sa buwato o mupalit ko sakyanan, online na dyan siya tanan. And isa sa mga importance na kailangan nato i-build ang atong presence as a sales agent online is because we need to build online visibility. Nga dapat ato ang mga pangalan sa online is specific siya for what we do. Like for example, ako si Jay sa kuha na nagabaligya sa ko ang social media na service. So pasabot ana guys, dapat kamo inyong mga ginabaligya is balaysan. So dapat ang mga tao, the moment pa lang for example, makita lang nila nga consistent ka nag-post online about what you sell, pa lang daan kapag by the time na nga gusto ko mag-condo sa Davao, kapag na sila sa ilahang i-chat because consistent na ka, naka-build na ang online visibility, na pag mag-search sila o house in Tagum, mugawas tayo sa results imong pangalan. So, you want potential clients to find you where they are already located. So, ako, personally, kung ako gusto ko mag-kuha ng balay, di na ko malayo pa. Ito na ko sa tao, mga kabalo ko nga, nagagulit ka ani, and ginsa pa ng kaila. Siyempre, si Jake or si Katumang Divian, So, di kailan ako dahil isang mga dulang because they are consistently posting it on social media. Number two, attract leads. So, by using digital tools like mga ads and engaging social media na mga content, you can connect with qualified prospects who are genuinely interested in buying or selling. So, this saves time to ensure that people are reaching out and are serious in real estate. Pasagutan na guys. For example, if nag-post ka permanently o mga balay, dili mo ma-attract ng mga ganahan o motor. Dili mo ma-attract ng mga ganahan o mga sakyanan because ang mga tao mo at mo reach out sa imo is katong mga tao na interested po sa imuhang ginapaligaw, which is balay. So mga nanita o mga home nila. Now, if you are selling houses, you're going to kanako at makita juga mahalin juga o mga balay, dili pwede nga mamaligya ka balay. Tapos tayo ko siya sa imong haipang nagabaligya ka din ha o mga pets or mga iro din ha. Lain ko kayo, diba? So if you present yourself on social media, then people that are interested in your services and your products will definitely reach out to you. So dili lang ta makapag-build of visibility online, dili lang ta kailangan
ta online, also, ang mga tao sad nga, ang mga kani leads guys, ang pasutan na ng mga potential na mapalit, mga siya yung leads ha. So, if kana, permitted ta mag-post atong mga ginabaligyan, then na mga tao na mudulo sa to, bisan pa o, wala ta nag-reach out sa ilaha. Usually, ginagawa na siya pag nag-run na kang ads, nag-boost na ka, na mga tao ang mag-chat, pila na siya, how much, ngani. And, kaysa dali ang mga agents na, mga sales agents na nga, nahalingan because dili sila ang reach out sa mga kliyente, but sila ang mga kliyente ang nag-reach out sa ilaha. Taas ka mo. Si Ma'am Sherwood ko, kaya dapat na naghalin mo, di ba? So, nahalingan na mo because ang mga kliyente na ang nag-reach out sa inyo because you are consistently exposing yourself there na expert mo sa inyong ginabuhat and legitimate inyong ginabuhat because you are putting your name on that specific brand. Ano siya? Now, number 3, close more deals. So, visibility and leads are just the start. So, ang visibility, ang pagpailang, ang siyong ginabuhat, ug ang pag-ilang mo nimo sa kinsa ang mga potential na baligaan, sugod pa lang na siya. The real win is converting those connections into clients. So, ang goal sa social media, dili lang magpailang nga kanang sales agent ko, iko kanang nag-post ko maayong sales agent, tapos dili ko na siya kanang makailan ang mga potential. Ang pinaka-importante din na is ang ma-close dyan nato ang kliyente nga. Ano dyan siya kanang buyer dyan siya na siya nagpalit. Okay? So by showcasing your professionalism, your credibility, and consistent follow-up online, you build that trust that motivates people to sign with you. So for example, let's put it in a real-life scenario. So ako nag-post ko. Everyday ko nag-post alas 12 sa buntag, alas 12 sa hapon, o alas 12 sa gabi. Kung siya na akong schedule everyday nga i-post na ko ang malay. So for example, buntag kay mag-post ko Miko Village. Udto kay mag-post ko kondo sa Davao. Tapos pagkagabi kay mag-post ko mga nahalingan ako. So morning, nag-post ko product. Afternoon, nag-post ko another product sa lahing location. And then every evening, we're daghan kaayo mga tao na online, hindi sila sa trabaho nila, online sila, so nag-scroll sa social media. And if you post at 8 p.m., example, imo gina-post 8 p.m. kay katong mga previous clients nimo before na nahalinan ka. So that also kanang gina-reflect mo nimo sa social media ang credibility nimo nga ay legit jud siya kay kabila na siya nahalinan. Ay kani siya o gisalig kani siya lalo na kapag imuhang itag ang namin mga uban dito mga clients na sila patag kasi utangan sila mga other mga friends no, but labaw na pag sila makita ng mga tao dyan, real customers na naada sa mga pictures, they would really tell na ay credible na siya kay legit dyan siya nakaligyan, dili taan niya ka ng scam nun kanila muna kay millions biya ang mga investment sa houses no. So ang pinaka-importante ngano kailangan nato mag-promote sa ato ang products sa social media is because dili lang ta magpaila sa atong sarili, dili lang ta dili lang ta mangita og mga customers, but also para ma-close jud siya nga sale nato. And pag ma-close na lang siya nga sale, padayon na siya and padayon basta consistent na siya mag-post at least 3 times a day, mag-post ta kada adlaw and then ipakita nato legit ta atong itawag percent atong self dili lang nang mag-post lang tag picture dira nga kanang nanguha lang ka og picture lang aduay ka nung picture kay ma-blurred na ba na siya. So importante sila nung i-contra kay mag-present og mga professional pictures sa social media at mag-present jud ta sa tong mga success nga mga nahalin sa social media. So next slide, why digital presence is non-negotiable. Ay, umalik. So ano siya? Sige, balik. So, importance of social media presence. So, anong pinaka-importante ang social media? So, kung ganina, sa yung mga purpose, ano kailangan natin siya? Karon sa importance natin siya, digital presence is non-negotiable for real estate sales agents because number 1, 90% of home buyers start their search online. So, meaning, the majority of your potential clients, so wala na sa kanang mga, uy, ganang, mas nakanakitaan mga ito kung balay ba? Dili siya usually nga na because lagaw na karon, we are not always socializing with people. Dili pwede ka mo ka sa kanang mall, mahatag lang ang flyers, is a very traditional, wala na siya kanang dili na siya updated na way of sales karon. So
pinaka-effective and this data na siya ha, ibig sabihin kanang kon na siya, kanang legit na siya, magigan na siya sa kanang internet na 90% sa mga nagapalit o mga product, mga balay or mga nagapangita o mga houses nila, bisan properties nila para ilami parenta is ikan online do siya. If we search kanang pangita og balay, gusto ko mangita balay sa kanang kuan kanang condo sa Arezzo sa Davao, mangita na siya og Arezzo for sale. Dira na siya manggawas sa mga post. So dapat ato jud ipagawas sa social media, permitin niya to bahala ka ano yan ato mga personal na friends, sige hani ko si pamaligid balay. At least ang mga tao nga interested jud sa imong mga product, ilaha jud makita jud nila nga kanang legit ka because you're consistently putting your name out there. Number 2, social media is equals your digital business card. Just like you hand out a flyer on your open house sa Instagram or Facebook, imong Facebook profile is like your online introduction. So it tells clients who you are, what you do, and why they should trust you. So, pasagutan na guys, di ba kasi lahat may mga ako-ako ko, nagkakatagal mga, this is my calling card, tawagin mo ako, hindi mo kinani-ani. Now, if kuan, na yung mga possibilities nga, if makakita ang natin mga gatherings like this, or besides sa mga reunion sa high school, tayo natin high school reunion, and natin mga friends nga, natin mga classmates sa una nga, na abroad na, or VAs na sila, kung natuon na din mo, siya nasa mga siya na sa balay sa mama lagi, kung ganoon ba, kanang nagabalik ako balik ba, sige lahat ka magkuha balay sa Nico, ingani-ngana. So, kapatan siya, natunin mo siya. Sige daw, ka napatanawag ako sa mga baligyan niya, lahat pag pinadala ka dito, ang ganang katalog no, sa imong mga kanya, ninyo. So, di na dyan na siya effective karon nga madadala ka sa kasa o mga kuan, pas-pas na mo story ka, murag na conscious mo. Okay ra? So, ato siya no, nabadlay ko yung madadala ng mga pictures sa mga ipangbaligya. So, imo i-search ko sa kuan, ako'y page, ako'y Facebook ra, i-search ko pangalan, makita na tayo nila to. So, even effortlessly, nanakay prospect just because of that gathering and you pitch yourself and ganun, sure, nagabalik ka ng buloy mo. Okay, klaro mo itong high school, na siya. Pero pag kita niya sa inyo, kung yung nagdala niyo, nagabalik na siya ka ng mga kuan, and then consistently, nag-post na siya ka ng properties, with gano'n, wala na, hindi na dyan siya, so, even though wala kayo physical na portfolio or album na ginadala, you already have your personal album or your digital na business card through your social media. So, it builds credibility because bisan wala ka kanang pasiklab sa iyong sarili nga, kanang real estate sales agent ka, the moment na you're posting it consistently on social media, that already conclude nga kabalo na mo sa inyong ginabuhatan and kanang legit mo nga labo na kay you're connected with kanang company na accredited brokers siya. So, sorry, hindi mo pwede ko legit ay kanang kabalo ng real estate ba kaya hindi mo lang niche. Okay, also increases visibility beyond word of mouth. So, actually, naman siya mga times nga kanang mahalin lang ta o property because natay kaila nga kanang huy kana si Honey nagabalik na siya balay. So, pasabot naay kanang tawagan naay mga referrals mga siya kay ana. So, dili pasabot ana pag gi-refer na ko ni Jake sa kanang iya kaila mubalik na siya sa akong product. Siya na, ipalit mo sa lang ka nang i-refer lang ka ni Jake, mapalit ako sa product. Siyempre, i-stop siya na ka na, mas scammer ka ba? So, i-stop ka na. And the moment na, ibalik-balik siya na ka siya. And the moment na consistent ka, you're putting out your professional na mga pictures, yung mga success stories, kapit ka nang nakuha na sa na-turnover na ang balay, mga ingana. And, or makabisa mga screenshot na, thank you agent kay gwapo kayo akong property nga napalit smooth na kayo transaction kasi makikita lang ang mga conversations. I-post din mo na siya, i-utilize, i-screenshot din mo and then pasalamatan mo another client na satisfied sa atong service guys. Pasabot ang legit atong ana and then if you are interested, message me na makikita ang mga post then if nakita na sa mga gi-refer na ito na-adjudi siya yung mga tinuadjudi siya legit siya mga agent. So, pasabot ana, pwede na kapag i-refer ni Jake is mupalit siya sa imuha. Chat ang
conversation. And I just wanted to also clarify, katong leads good ganina. Ang leads ha, ay dili pa na siya, muna siyang ganito ng mga nangutana pa lang, mga interested pa lang sa product. And if na-close na siya, muna na siya ganito ng kanang buyer na dyan. So, if naarating mga leads, guys, dili mo na siya pwede nga, muna siya, is, pangutana na, nag-post ka, nangutana na po siya, mga ika-11 na yata siya sa ko, how much, diba, naman siya mga inana, ayan na siya, take for granted na, so, muna siya, is, pangutana din, hindi mo na palit. You follow up with them. I-nurture, dyan nato na siya ang mga customers. Kaya pasabutan na guys, mula na sila ang dulo sa inyo ha, laguna kayo, nagsige na silang pangutana. Pasabutan na guys, pag nangutana mo na siya, nakita mo na siya o better option. So for example, si Agent 1, pangutana ko, how much, ano siya na, 10,000 ang tawagan niya ng down payment something. Tapos si Agent 2, same lang. Tapos si Agent 2, dugay ka nag-reply. Tapos si Agent 3 kay nag-reply siya. So si Agent 1 o si Agent 3 ang iyang option. Asa mo ka ng mga tana. So kapag si Agent 1 o si Agent 2, Agent 1 o si Agent 3, iyahan ang i-stock. Tanaw niya ng iyang kanang profile na, ano siya, ay, maro na siya, dili man kayo ni active si Agent 3 mag-post. Uy, dili na po Agent 1. So nakutana na mo siya, how much? Nakutana mo si, nakutana siya, ay, kanimang, ka ng, kuha siya ng 10,000, kanimang, basi gusto ka mag-meeting ta lang para ipakita na, explain ako sa inyo ha. So yung si Agent 1, si Agent 3, ikaw mag 10K po. So, pagka after 3 days, na wala ba siya ka-decide, after 3 days, nag-post ako si Agent 1, Agent 2, si Agent 3. Nakutana na mo siya sa tulog. How much? Si Agent 1, ang consistent pag-reply. Si Agent 2, wala siya nag-reply, kaya nasiguro siya sa Siargao nila. So si Agent 3, kay nag-reply, pero wala yung content kay. Tapos pag-check niya, si Agent 3 kay, dili ka siya nag-post, pero ang pinaka-consistent pag-post si Agent 1, at the same time, sige siya reply. Kung ako mga time kay, naglibog pa siya, if magpatukod siya balay, kaya wala dyan ko, ang pinaka, competent siya sa mga nagabalik o balay, at ang mga nag-decide niya, patukod na lang siya balay mismo. And ako, isa ko pa, nagpatukod ako balay, instead ako patag-balay kay, mas option siya sa kung contractor. Char. Ako, nasunod siya, ang nasagaran niyo sa mga kompetensya dyan ninyo is nga nalibog if magbalik ng balay na kanang ano na siya housing or magpatukod ang balay. So, nalibog pa ko. So, wala po ka-decide dyan. And si Agent A, hi po ma'am, naagod mingle, kanang reservation fee, kaya nalibog, ganyan na siya. So, ako nga nalibog ng tama, asa mo siya to, magpatukod or daily. So, ko siya. Send up siya mga pictures, hi ma'am, wala yung update ka na model house din na mo ma'am, kasi ganahan ka mag-visit ma'am, ka ng site visit, Tapos after 2 days, wala dyan ko nag-reply, kaya nalibog lagi ko, gusto lagi ko magpatukod na lang. Nag-chat ako siya balik, ma'am, kasi ganahan ka lang ma'am, gani. So, consistent yung follow-up, basta wala ko nag-reply or dili klaro ako ang response. Sige daw, babe, itagaan ako chance. And then, kabaludyo ko sa mga sales agents na pag the moment na masturya na natin mo sila personally, maglisod na siya kagbalikan. So, the moment na nag-chat sila sa nag-chat ka sa imong potential na client, sa imong lead, and then, nakutana sila kanang nakani mo, bisag gamay lang ang curiosity or bisag gamay lang ang interest, ayaw dyan nila sila palampasan. Kay, ang pinaka-successful na mga sales agents or mga salesperson, kato dyan mga kulit kaayo. So again, your tawagin, nagtatandog sa likod, so pasabot mga kulit ko na sila. So, pasabot na ni guys na sales in social media does not stop lang sa pag-post lang, pag-boost lang social media o inyong mga content. You also need to follow up. Kulitan yung tinatama, regular yung mga nag-inquire. Bisan po, kung wala na sila rin how much, ay sorry ma'am, na out of budget ko. Give them offers. Ngayon ma'am, kasi pwede na katabangan kung saan pag-apply sa financing, mga na. Give them everything as services because asa naman akong yes na dyan sila, di ba? It's an extra effort, kapoy siya, but again, ang pinaka-successful ng mga salesperson, na yung kasamukan kaayo. Okay, so pagsabok-sabok dyan mo sa inyong mga leads. So, example, posting listings, mga client testimonials, mga real estate tips. So, dili lang po na siya ano mo guys, if you're as a successful na social media manager, ang ginagawa na mo is we give before we ask. Kung saan lang give, ask. Number 1,
So, example, tips on how to apply for financing, or tips how to check that your property is legit, or pag property is worth it ba paliton or nga na. Before we ask, kung sa ask, message me now for more buy now, limited slots only nga na siya guys. We give information, we give inspiration before we ask for a favor. So example ako, as a social media manager, naghatag kong tips on how to become a successful virtual assistant. That's number 1. Ang ikalawa ng mga tip na naghatag ko kanang motivational quotes about virtual assistants. That's number 2 na give. And then after may katulong, I enroll na sa kong course para maging mukhang kuan. So nagets ninyo. So give, ask. Kay pag inanap ko na ngayong flow of kanang kuan, of kanang posting on social media, dili na kasi pamaligya, kanang pasabot ana guys, we are not just concerned about sales. We're also concerned about our home buyers. So ano siya guys, okay? So next slide. So next slide, how to build a strong social media presence. Number 1, choose your main platforms. You don't have to be everywhere. You focus on the platforms where your ideal clients spend their time. So usually Facebook, Instagram, or TikTok. Pero kasalanan siya because we're also building atong mga ginabaligya kay local man. So usually Facebook na siya. And muna siya atong muna siya atong platform na i-focus na to, and if i-build mo imong social media profile ani nga platform, i-focus mo siya and everyday na mag-post ani para consistently na kay kanang platform para i-promote na imong kuan, and that will be your portfolio na. Dili pa sabot nga imong portfolio ha kay kanang gani naka page or naka album. So your profile mismo imo na siya yung portfolio, and then inside that portfolio you have your albums na nalito ka ni siya kanito village siya kay condo, and if i-stock ka nila kita dali mong albums maganda nalito ka ng pictures about that specific property. Number 2, again, consistency is key. Post regularly so people see you as active and reliable. So share a mix of listings, mga behind the scenes, and real estate tips. So the goal is to stay top of mind without overwhelming your audience. So kaya hindi mo kuda ano mo good pag kita buntag, di ba, 3 times a day mo daw post. Like buntag nag-post ka product, ikaduha post ka product, o gabi post ka. Dili siya pala sige na pasamukan imo ang mga personal na mga friends. So imong buhaton maghatag tubingan ako ganay na maghatag ka tips, maghatag ta og mga successful stories, mga testimonials, mga opening ko sa inyong another branch, makingana mo na po ibang post. So dili lang siya permitted balay. Okay? And then engagement build trust. So don't just post and disappear, di ba? Pag posting mo yun, yung mga nangutangan nila wala ko ka ng reply. So dapat imo dyan na siyang kanang establish o i-nurture ang mga interested sa imong product. So again guys, kung mga nag-show, bisag gamay lang ang interest, bisag nag-like or nag-heart lang na sila sa imong post, i-message them. And that's how you will find your clients. Okay? And branding matters. So ano yung pinaka-importante guys, because me myself, I am very specific kayo ko sa mga products na akong ginapalit online. If you're posting consistently, everyday ka nag-post, 3 times a day ka nag-post, pero ang iyong mga picture kay blurred, or klaro kayo mga pinuha sa lain na tao, dili na siya mag-show of reliability or credibility sa imuha. Okay? So dapat, number 1, use professional pictures. A clean design, style, and consistent colors or templates. And so this makes your profile instantly recognizable and positions you as polished and trustworthy agent. So, mamaligya ka mo lang guys, mamaligya kung di ko village. Ang pagtanaw sa imong picture kay atubangan po sa balay, saan nila pagka-interested ana. So dapat, ang atong ipakita ng mga pictures is katong mga pictures galing nga. Kanang bisag mga pictures lang na siya, mura dito siya nag-house tour. First picture kay gawa sa balay. Pagsulod kay receiving area, pagsulod kay sala, sunod picture kay kwarto, kanang mura dito nag-tour. So I think I have a slide there. Next slide now. Okay, so Canva template di ay so nag-version. So kani siya guys, next slide na lang. So
ni guys nga post na kada picture tapos dili na rin mo siya kanang arrange gold gabi sa kanang kwan dapat ipakita nato sa client ang point of view kung naa ka sa balay bisag wala ka sa specific model house or sa actual house. So di ba na yung mga clients nga walay kuan kanang tawagan ni kanang walay time mo visit sa kanang mga sa mga ilang mga gusto mabalay tan-awon. So before nila i-visit ang property, gusto nila makita ang mga pictures mismo. So this is just an example. So as you can see, pinakauna sa slide na may butang ay ang exterior, ang gawas. Tapos ana ang receiving area, pag sulod dyan doon sa makitaan, pag open dyan mo sa door, may pinakauna makitaan, and then ang living room, ang sala, tapos ang kusina, and then bedroom 1, bedroom 2, tapos ang CR. So in ana, by that, ana, pag kita nila, diba, pag i-click nila ang picture, i-slide nila na, so muna na po sila nag-house tour. So dili pa sabot nga, post sa kadara, post ka Nico Village, yung picture kay God ng kwarto, or CR lang. So dapat complete pictures para na-ay point of view ang imuha mga clients na mauday niya ang mga makita nila. If ever, mauday niya kung mabalay mo kung kanyang palitan na balay. Okay? Next. So I also have sample videos. For example, kita sa sales agent, the moment na kananay mga bago ng mga listings, loading siya ng silang, i-click lang ba na siya, na siya yung link niya, open na siya ka na third one. Kana pinakauna. Isaw ka na siya. Sige. So, if you can see, open, di ba? Una kayo, sa gawas pa lang, sulod na sa gate. Pagkahuman, ana, kayo, sulod na siya karo sa balay, madulong sa balay. So, if you have time na mag-visit ang model, pwede kayong mag-video yun, you don't need to edit it, basta mo lang siya, i-house tour lang dyan mo siya, and then na siya sa sala, tapos, nagpaktas pang babae. Sige. So, musaka na siya sa kuan, kaya sa kusina, or, example na niya, mag-edit siya mga actual pictures, but this is how you present your kanang mga balay. So, di ba? Bisag, wala pa siya yung kanang mga interior ng mga furnitures, nakita na mo sa kagwapo ang balay because ipakita siya actual videos. Hindi lang siya pictures. Kaya mas ganahan ang mga customers or mga clients, ipakita nila ang actual video sa picture. Kaya nag-iusahay nga, gwapo kayo pag picture niya, pag ano sa actual, gamay din kayo. Mas better mo if tawag ni so kani siya more professional na siya kung how to video to pwede na siya yung di ba pina-zoom tapos basta ka nang basta nag-house tour dyan mo so kana siya lisod na siya tatawag but if you practice it and you make it consistent every day makuha na dyan yun na iyahang ka ng kung saan na siya so kagulo ko mag-lisod ako doon hindi mo bigabalo na I know for sure na tanan ninyo yung cellphone na camera. So, pwede rin kayo, or pwede mahangin mo kay Sir Jake na, Sir Jake, video mo lang itong ito din niya. Ngayon, i-copy ako kayo, i-post na mo sa mga social media. Pwede rin kayo mga ilago na ka ng mga nag-initiate doon ng mga YouTube video. Sir, ato na sa kanang property survey, itong videohan kaya ato i-post sa kuan, ganahan ko itong strategy, mga mag-video. Ingana siya guys. So, pwede sa kayo nganin. So, if you can see, siya yung mga sulat na, unsay mga dilian sa kilid kay house tour tapos sa kilid kay unsay mga details pila ka bedrooms pila ang iyang kuan ang number nimo ibutang po nimo dito so the moment nga kanang di siya click na kanang full video jud so if you can see di ba so nadriya ang kanang kuan ang iyang balay tas diriya kay mga number nimo. Tapos butangan nyo diri RMA ka ng kuan, ka ng real estate, tapos diri sa yung location, pila ka book ang balat, pila ka book ang kwarto, inana. So, ingani na siya guys, simple lang kanya siya, dali na kanya siya. The moment nga, mag-spend na kagmahalang 30 minutes na mag-video sa balay, tapos isa lang siya ka-minute nga, imong i-tour ang balay, that will actually, kanakuha na dyan, makakita na siya mga puno lang kanibwa, pulang hindi siya ka-property ko, na siya mga tao nga sa inyo, and transparent siya sa inyo mga kuan. Kaya nung ibang clients nga, gwapo ka na ng picture pero hindi na mo cancel sila last minute kay gawin din sila sa actual or ganun hindi sila ganahan sa kanang positioning good. So mas gwapo jud at least me myself as kabalo jud ko nga mas ganahan na makakita video sa property before na ako siya i-visit or before na ako siya paliton. So
next slide. So let's proceed with Facebook ads. Okay, Facebook ads. So, anong effective ang Facebook ads? Number one, targeted marketing. So, makita na mo ang mga right buyers. So, unlike traditional advertising where you pay to reach everyone, Facebook lets you narrow down your audience by location, age, interest, and even behaviors. Now, this ensures that your ads are being seen by the people most likely to be interested in your listings or services. So, pasabot guys, kung mag-ads mo dito or mag-boost ka, makita mo dito ako, kung sa location ako siya i-target, dili mo kung pwede nga, if ito lang mo siya i-post lang, na yung mga possibility nga ang makakita sa itong mga post, kaya itong mga tao nga dili interested sa product. So, if ako siya i-boost, mas daghan o makakita sa itong mga services, as itong mga balay or properties gipang post. At the same time, katong mga specific ng mga tao nga atong i-target, mao ko siya makita na. So for example, mamalibya ko balay. Akong target na audience is 25 to 40 years old. Bigyan siya kay mga VE man ang mga gusto mo palit. So kasagaran sa mga VE kay 25 to 40 years old man. So muna siya i-target. And then ang location na ako is syempre dili ko muna sa Davao del Norte. So Davao del Norte ko nga location. So, kana siya, taga-Davao del Norte lang po, usually, ay makakita sa akong mga post. So, pasabot, if na mag-inquire, dili na siya may nga, how much po this property? Yung ako, I want 3 million po siya. Location po nito, tagong po, ma'am. Siya, ay, nasa Manila kasi ako, wala po kaya ng mga possibilities. Kaya kasagaran naman sa mga na-target mo sa iyong ads is direct ang location. So, again, guys, para ma-utilize na ito, makita sa tamang audience ang ato ang property listing, i-boost na ito siya, and then at the same time, atong i-target ng specific na mga possible ng mga kliyente na pwede na ito makuha. Number 2, cost-effective rather than traditional ads. So, hindi na ito need ba magpa-tarpaulin, magpa-billboard. Kaya kung pa-tarpaulin ka, mahal ka magpa-print, magpa-billboard ka ka, nagsalit lang ito ang mga commission sa every sales. So, mas maayo yung magpag-ads na kayo because barato naman ang ads, pero daghan na kang tao na makita. And pwede kayo magbuot kung kinsa ang mga tao ang matanaw sa mga ads. Now, the lastly is, it's great for promoting new listings, open houses, and your personal brand. So, whether you're showcasing mga bagong listing, or mga open house, or strengthening your personal brand, Facebook ads provides the visibility you need. They allow you to stay top of mind and create multiple touch points with potential buyers and sellers. So when I say perfect for real estate promotions, pasabutan na guys, pag sige ka nila makitaan na nag-boost ka ng kuhan, nakita na ko imong post ka ron. Nakabatay ko na contact us today or message us now. Ilan na nang i-click, nanadayin ka ng kuhan, nanadayin kay makailan na dahil kung gusto mga nag-click ato ng mga kuhan, kaya nagpa-boost na kasi mga, so pwede na nyo sila i-follow up. So, one na siya guys. Now, next slide. Okay, so when running Facebook ads, there are 3 main campaign types you often use. Kung saan man campaign, ang campaign is your purpose. Ano mag-run mo ads? Number 1, gusto mo gusto magpakila-ila ko. Number 2, gusto ko makaila o mga prospects o mga potential ng mga kliyente. Or number 3, gusto ko na ay ako'y na-analyze ko halin. So, nang ko yung mga campaigns or nang ko yung mga purpose nga. Kaya gusto lang ko pag-post not just para mahalinan, para pagkaila ko sa mga tao. Kaya di ba ito yung ganyan na we're not just sales agents, we're also business partners. So, ikaw, itrato nilo ang imuhang mga potential home buyers na mga business partners ko. Pasabot na, I benefit from you, you benefit from me. So, mga partners, di ba? So, siya, maka-benefit siya sa kuha because that person needs something from me. Ako, naka-benefit sa pisaya kay pag-palit siya, maka-port ako. So, when you, so dapat, before na makakita ng mga partners, dapat aware sila sa atong ginagawa. So, there are also ads, specific na mga campaign ads na ato lang purpose is magpaila sa itong sarili as real estate sales agents. Number 2, leads. So, lead campaigns are perfect for collecting contact information from people who are genuinely interested in buying and selling. So,
na yung mga campaigns nga, ang gusto ka ng kuan ka ng another ng mga tao karon nga, kanang possible nga upalit sa kuan. So, magbuhat akong ads, bigay, target ako ang panabo. So, pag target ang panabo nga location, nanon dyan yung mga mag-reply or mag-inquire lang. So, kato na siya ng mga tao, muna mo ito ipang follow up. Pag mahurot mo siya follow up, pag makapalit ito sa na magbalay, another campaign na po, na po campaign, di ba? Ako na po na organ na po, gano'n na body oro po ang target. So, makailan po ba mga taga body oro ng mga leads? So, yung nga na ang lead campaigns. And then traffic. Traffic campaigns are all about sending people to specific page like property listing, virtual tour, or mga albums of the homes. So the goal is to get them engaging directly with your listing so they can picture themselves taking the next step. So usually, ang traffic guys, muna siya itong mga campaign ads na naata ng pictures sa inyong kuan, and then you are promoting them, you're promoting the actual balay na itself. So number one, ang isa ka purpose sa ads kay magpaila-ila ka as a sales agent. Number two, para makaila ka mga interested sa inyong properties. And number three, ay kay mag-boost o traffic sa inyong mga damani, sa inyong mga baligyan. Ito mga actual na dyan, mahalin na dyan ka. Now, next slide. So, how do you, unsa yung mga pinaka-importante na naa sa imong ad para effective ang imong ads? Unsa yung pinaka-importante nga kailangan natin ibutang? Number one, ad copy. So, keep it simple but highlight the benefit. Unsa na ad copy? Kanang caption doon. So, for example, gani siya, welcome to Sonata, everyday blah blah blah, and gani siya. Visuals. Number two, visuals. Itong picture itself. Dapat ang inyong picture kay clear, tapos dapat gwapo yung picture kay butang dinaa, and then dapat mo picture ka dapat wala na sagbot ang atubangan, at least kanang presentable na siya ba. Always use clear, high quality property photos or short walkthrough videos. Remember, visual sells the dream. So, pala siya kay actual pictures, lalo na pag videos na mas dako dyan yung chance na mahalingan ka. And call to action. Kung saan ang call to action, ma'am? Tell your audience what to do. Dili pa rin nga nag-caption na kadinaan, na naiyabaw pa yung mga pictures. Kung yung saan mo na kung magpalit. So, unsa ang call to action? Message me now. Contact us today. Chat in Messenger. So, pinaka-importante guys, kani copy, kani caption sa taas, kani actual pictures or videos, tapos dapat na siya call to action. Para misleading na nila, you already have their names. Okay, next. So these are just samples. So see, caption, actual pictures, tapos na siya learn more. See, learn more or send message. So dapat na siya call to action para mabalo ang mga potential ng mga clients kung saan nila pag-approach sa inyo, kung saan nila pag-message sa inyo. So, and don't forget guys, track your results. Check how many people have clicked, how many people messaged you, or sign up. This way, you know which ads are working and which ones you can improve. So, example, ads ka 5. Ang una kayo, target mo Panabo. Una ka, sunod kayo, target mo kay Davao de Oro, sunod kay Davao del Norte, sunod kay Davao. So, tapos ka na, yung first camp, ang Davao, kay nakahalin ka, 11 na buok. Tapos sa Panabo, duhala. Sa Davao de Oro, kay Tulo. So, imo akong i-track ko ng anong mas daghan kong halin sa Davao kaysa sa sa Panabo. Kung saan kong ibuwan sa Davao, nga wala ako nagbuwan sa Panabo Tago. So, nakita rin mo nga ay mas tayo ko or mas consistent tayo ko follow up sa taga Davao kaysa sa taga Panabo. Ay, mas gwapo tayo mga videos na nasa Davao kaysa sa Panabo na ako kaysa Davao kay video dyan sa Panabo kay mga pictures na ang nako. So, nakita na rin mo ay mas gwapo tayo ko videos dyan. So, makompare na rin mo siya. So, dili lang ka mag-stop ito, isa lang ka-ad sa isa ka-adlaw, tapos ay isa ka semana, tapos sunod na kulbog ka na dito. So, imo siyang i-compare kung gusto itong mga campaigns ang mas effective kaya pag imo na ganun makuha ang kiliti sa inyong social media, magbalik-balik na siya ng ubuhan and then consistently makakita na siya mga clients na. Okay, next is this one, basic marketing for real estate. So, dili lang mag-stop ang marketing guys sa social media. Number one, always have it ready when meeting clients. So, pasabutan ni guys, na yung mga possibility nga, na yung mga clients na tapulan, ito lang yung actual post mismo yung nakitaan. And then mag-meeting na mo, tapos mo siya na, ay na may mga lahi ng mga pictures,
aning imuhang mga ano. Ay, yes ma'am, ako ako sa kanyo, wala ka kadala o mga brochure. So, pwede na kayo mo sila ipakita sa imong social media mismo. Dito na rin ipakita mo na siya ma'am, property na mo na siya sa Nico ma'am. Kayo property na mo na siya sa Angelia na siya. Kayo property na mo na siya sa Davao na condo ma'am. So, yung mo na siya naka-organize na siya. Mas dali na din mo siya ipakita sa iyong clients. And mas organized, mas kasaligid ka ni client. Number 2, share link to your FB album, Google Drive, or website. Now, for example, mo, yung client na, dili magko ka ng, ma'am, pwede mag-send ka picture, ganito mo magko ka ng, pagani ka ng, dili pa ko please, dili pa ko ka ng sure, wala ko kayo, dili kayo, gamay lang ko mga pictures na nakitan. So, pwede kayo mo sila send down directly yung mga apps, mga link sa mga album, sa pictures sa Facebook, and then pag-click nila to, doon na yung mga pictures nila makita. So, more chances nga, mas yes pa sila. And lastly, use it as proof of experience and success. So, dili dyan lang ako pwede kalimtan na mag-post dyan ko tao mga actual clients na to, kung di sila gusto ka, makita nilang mga namahalang yung smiley nilang mga dagway din na, basta ka na makita dyan mo nga, ay makita sa mga clients ni mo nga, nasa ko kayo mga halin. At the same time, kung makakita sila nga, legit ka na agent, ganda na sila mo, palit ko sa iyo nga. Okay? Next slide. Okay, how to present your portfolio. Oh, ba din na? Okay, dili mo. So, number 1, know your target audience or target market. Customize your portfolio depending on who you're talking to. Kung first-time buyers, they may want to see affordable starter homes. Kung nakita yung portfolio na kayo mga options good. So, first-time buyers sila. Pakitaan mo sila itong mga options na mga barato lang, hinga na siya. And then, when investors, natin mga buyers nga, they're buying properties not for them to stay in the house, but to make it as Airbnb or ganang rental. So, you can give them mga trending or mga locations nga mas better. So, for example, usay mo tinong gusto man yung balay or ato din yung Airbnb. So, gagaan mo siya better options. And if you present this portfolio on that way nga, ang kanilang pictures nga ba, kung din mag-residential ma'am, kaya kanang hilong, tapos kanang dual siya mga malls, pero at least kanang safe siya malugar. So, ipakitaan mo siya mga village. So, for example, if ako gusto ko ka ng balay, sir, gusto ko ka ng Airbnb yung tanang or iba ipakuan ako. So, ma'am, namin call ko sa Davao, so ato nga imo ipa-offer. So, namin another album for that, ay pakita nimo sila ha, imong offer nga katong mga pictures sa kuan kay mas ipakita pa nimo sila anong ato ang mga reasons kung anong katong property ang imong ipalit. So, kung kanimo gud kay daghan ko ba yung mga duol siya og ganang malls or duol siya og ganang mga lugar like duol siya airport ma, mas bago din mag-rent kay mas duol siya og ganang mga lugar na pwede stayhan sa mga tourists. So, imo siyang ilahi-ilahi depending sa needs sa imong target market. Number 2, position yourself as a trusted advisor, not just seller. So, dili lang kasi mo, palatan mo, dili na. So, we're giving them also advices. Example, gusto ko mag-condo ko, pero na ko yung mga anak, gusto na ko sa city na yung magpuyo, tapos 5 ang anak ba? So, ito, ma'am, ka na, murag alam man, ma'am, kung mag-condo ka, ma'am, yan, dapat yung family kayo, gamay ba yung condo, ma'am? Baba mo na condo ko, you're living, ikaw lang isa, o wala mo sa partner, pero pag 5 yung anak mo niyo, condo ka mo, murag, mas baba mo sa residential ka, mo siya kapera mo, kanang 2-story ka balay. So, di ba? So, makaingon din mo kuan, makaingon din mo ang customer na, ay, dili lang siya ka ng concern sa iyang mahalin, but also, concern siya sa kuwang welfare nga, mas ganahan ka na, mas effective na kung kanyang balay nga, kanyang balay nga, ipalit dako ang family. So, yan na, di ba? So, when presenting, don't just list what you have sold, but share how you solve clients' challenges. So, give them expert advice or help them reach their goals. So, muna siya nagpapakita na you're not just an agent, but you're a reliable guy. Next is mix online and offline strategies. So, bring both digital and physical tools to the table. Share links to your online portfolio, mga Facebook albums, and carry printed brochures. Pwede mo madala ka mga brochures. And, or clients who prefer something tangible. So, namugoy yung balbon ng mga
send na mo sila mga link atong mga portfolio nimo. Next is build relationships, not just transactions. Again, guys, connection is network is money. So dili siya kung networking ha. 3-5 ko, gawin ko 3-5 ko. Dili siya yung nga mga networking ha. When I say connections or network, the moment that you connect yourself with other people, lalo na pag ng mga big business owners or mga basta connections na kaginagmay, there will be possibility na sa imo mo palitin mo connection. So example, agent 1, agent 2, agent 3, agent 4, agent 5. Consistent mo talang mag-post. Consistent mo talang mag-ads. Gwapo yung mga pictures. Permitting mo follow up. Pero, personally, kailan ako sa agent 3. So, asa mo akong palit? Agent 3. Dili ko kay agent 1. So, we also build connections, not just, dili lang kay mag-post-post na punta. We connect with people. So, tama ito yung legit kanina, ako personally, makarelate ko. Example, nakoy kaila from high school, unya, ano na siya, bago lang siya nakaulit, di ka nag-UK. So, ako na siya, kumusta ko, uy, kumusta na kada na, building mo connection kasi ka nang, nakay mga kaila na doon mga OFW, mga ano, kasi gusto na mag-invest o balay. So, syempre, katong mga kaila ni kanang kaila atong friend na ako sa high school na, hindi ka nag-UK, imo siya kami kuhon, para iya mga amigo na po mo. Gets niyo? So, nag-connect na siya. And if na isang katao, makailan niya dito sa UK na gusto mo pala magbalay, and then, dahil siya nga, gusto mo pagbalay niya, na siya nakita na lima kang buko niya, nakita ni katong classmate mo, huy, ganyan classmate ako, kanong desaya palit. So, mas taas ang possibility na ikaw ang mapalitan sa 5 ka agents na nag-present sa iyong paligid. Okay? So, that's how you present it. Now, next slide daw. Okay, so these are the key takeaways. Ang pinaka-importante na siya ngayong dapat na-learn na session. Number 1, you need to build your social media presence because that is trust plus visibility. Visible ka, permitting ka na makita na nag-post sa ingani, and the moment na consistent ka na nag-post sa imong mga products or listings, basta ko na kailangan na dahil kang saligan na expert kasi yung ginabuhan. Number 2, again, leverage Facebook ads para ma-reach nimo ang mga tao o mga target na mga buyers. Tapos, practice consistent basic marketing is to stand out. So, bisan balik-balik na yung ginabuhan ka, nag-post kang videos, nag-post kang mga nahalin mo. If consistent yung mo siya ginabuhan, then you will definitely stand out. Kay, example, 10 mga agents, and then si agent 1 ang skip post, pasapos si agent 1 ang pamili ang mahalinan. So, consistent naman po guys. And then, again, to create a professional portfolio, closes more deals. Pag nag-akay portfolio, sa man ang portfolio ngayon pasabot, ma'am, ka na magbuhat mo pa na. Bisa ka na mga albums na sa Facebook nga. Kabalo mo ito po upload picture no. Ibuhat mo siyang album, kunyang album, buhat na ito siya sa siyang property ni Nico Village. Pag makita niya na nga, mauna ang mga nahalin sa tayo, album ni mo kay, mga sold na mga properties. So, ma'am, legit ka nga ma'am, legit ka nga sa agent, ma'am, wala lang yung makita niyo mga post sa akong newsfeed, ma'am. Yes, ma'am, legit, ma'am, sendan mo siya link atong folder, ang album. Muna ako mga nahalin na balay, listen before mo. So, pasabot na lang ko nahalin na balay before. So, legit na siya, ma'am, pwede po na ako i-visit sa akong kanang page, ma'am. Wala siya akong page, ma'am, i-check niya siya ang page, ma'am, affiliated to ano, or connected ko ano na page. So, the moment na ready ang mga albums or imong portfolio sa imong mga pictures nila, mas saligin ka sa inyong mga customers. Guys, ang pinaka inyong dapat hinumduman guys, nga dapat saligan mo, bisag wala siya kayo sa imong personally, dapat kasaligan mo sa imong kliyente because we're talking millions here. We're talking houses, kanang mga properties na nga ilang kuan and you know what guys, ang pinakalisod ibaligya for me is balay because that's the investment. Pero pag hawag ka, ibaligya, you're consistently posting your properties. And if you are, if nakakasama ang mga mentors, mga guide sa inyo nga, and at the same time, you're always following unsa tong mga trends karon. Like example, namo sa group chat, nag-post din na yung mga mentors or mga boss and manager dito nga. Guys, pag-post mo ani kay mo ang trending karon nga balay karon sa Davao, then mag-post ka, mag-follow ka ana,
compared sa mga kailan nato. So, mas better if we post our mga properties online. Kaya mag-i-post na siya online, mas dahil makakita sa toang ano. And ako lang yung pinaka-ihanda sa yung strategy kay if permitted lang siya mag-post. Kaya ako personally, wala akong kabalo ang papa sa balik, nag-Gcash, cash out sila kung wala sila nag-post sa social media. Papa ka na balay ha, diba? So, bisa mo sa ibalik niya, mabalay mo na, kasi mausa ka ng iyong mga products na personal. If you put it on social media, mailan ka sa tama mo na iyong brand. Then, pag mailan ang kanan nila, sa liga ng kanan nila, pasagot, dila na sila sa iyong mga avail. Okay? So, next slide. So, I think I'll give some time for you to ask questions. Okay na ba? Mag-ask, mga tanong, isa na rin mga questions about social media or how to promote your questions. Do you have question? Ikaw po man, nakita-question lang. Ay, wala. Yes po. Magkano yung mag-boosting, di ba? Mag-select, mag-atog reference yun, ano ba sa location. Sometimes, mag-gamay ng location ng utang, mag-gabi ko na siya, zero, mag-view, tapos small scoop lang siya, po. Kinala ka mag-adog, mga pa ng mga place. Yes po, naman ko yung mga times, for example, imuhang specific ni mga target audience kay kanina mga age, di ba? So, nag-location ka, naman ko yung mga times nga, imuhang gi-avail nga boosting is good for like 10,000 ka tao or 10,000 reach. Mas better if ka nang imo siyang palakong gamay ang scope para mas daghan ka og ma-target nga audience. So, dili gud mo siya i-specific gud kayo nga lugar. So, at least ka nang kita isa ka city o isa jud ka location nga na siya. Gani, pagkapatikot sa kanang kuwani ma'am, di ba katong na kayo target market nimo mag-select ka kasi kay dili siya mo click lang siya tapos dili ko mo makikutubos. Dili mo ma? Kato di ba nama ko selection sa katong imong target market katong sa mga profession mo gusto mo i-target. So kay dili ka siya pwede ma-click. Sa kapag man nga option. Depend. Ang mas kay dili siya di ba mo, pamana na lang katong dark and click para Wala siya. Usually kapag nga naman na siya kung remarks ng hindi siya ma-click. Kasi naay ka lang, isa ka detail dito ang makulang yung nabutang o nasobrahan yung butang. It's either ingana, or for example, dati mga unsay yung advert, unsay yung location, unsay yung program, unsay mga wapol nga, unsay mga details, like ages, ingana. If naisa ito ka nakulangan ka, or naisa ito aman, balik mo pindot, mag-mark out siya. So, try mo ma'am na i-specify mo ang location, or mas i-widen pa rin mo siya. Location yung mga location. Magsilip kasi po, bisa gasa. Mas better if mo siyang i-specify. Ako ginabuhat, nag-ads ko sa locally. Ako kung or ads karon kay dili ko sure if same lang siya dili ako sa local, but international ko yung ads, and then ang gina-ads is tibok state dun. Like, pwede na siya pwede mag-international media lang itong sa ads niya mga. yeah, pwede na siya kayo. Philippines ay apply ko ng mga yun. Pwede na siya pwede example mabuhat. Ayaw siya mabuhat ng ads niya. Kaya nagtagong ka plus Manila. Ayaw, anak. Pag mo ng campaign, kanina specific lang ang lugar. Tapos parang ang strategy ko wala na kung mag-boost ka, ayaw daghan na ang location. Para makabalo ka kung asa ka mga taga-asa ka lugar ang mas daghan ng sales, o mas tagalog ka ng detay. I-practice gawin mo siya. So, for example, gusto ka mag-target o mga OFW, pwede ka mag-target o US, pero specify din mo nga dili itong mga American yung mga target, but ito mga OFWs. So, mga Filipinos yapon na nasa US down. So, nga na siya. Pero hindi na ito siya pwede isagol sa Philippines na Yeah. or pwede na ka. Pwede din siya ma'am, pero mas effective siya kung US na lang. Para makita niyo mga kaning halin kay OFW, mas kaning mga halin kay kaning local. So, nga na. So, at the same time, kita kay, kung mo siya isabol, dili ka maka-identify kung sa ka market gusto mo ang baligya. So, example, kaning campaign OFW, yung isabol mo itong dili ka maka-identify kung kung sa mga customer ang mas effective ka. So, kung mag-ads ka mga taga-US, i-ads na mo siya, i-specific na sa US para makapag yung mga, ay, di na ko mag-ads sa US week eh. Duha may halin na lang, mas gusto ko lang kung ads kung dili ako sa lupa
global, nga na siya. Hindi ba ma-restrict ni Meta? Depende. Ayaw i-set imo ang location sa imong location itself sa sa US. Ang imo lang targeting inside ads. Kay ayaw na mo din malagapost mo sa marketplace. Ayaw i-change yung location na sa ads mo mismo, sa sulod sa ads mo mismo mo change of location. Dili sa kanang location niyo sa inyong sa inyong Facebook marketplace. Yung ba yung marketplace ma-restrict. Ako na-restrict ako account kay kanang kuan. So, ayaw i-set inyong location sa marketplace, but dito sa ads itself, dito mo pag-set o ganang inyong market. Other questions? Na-answer ba ako mga tanong? Yes po. Sa difference sa posting o sa promotion, ma'am? Okay. So, sa boosting magod, that's for a specific post. Sa promotion magod, you are promoting a campaign. So, if you are mag-boost ka o location, mag-boost ka o post, specific post lang na siya. So, pag promotion magod, ang boosting sa specific post, example, magpaila-ila ka sa Nico Village. So, kana siya, naano naman siya specific nga kanang specific lang ka na siya content ang imong ipagawas. Ang promotion magod, there's a possibility na dili lang ka na content ang magawas sa social media. So example, you're promoting this specific content, na yung mga possibilities po, na katong other content yung gawas siya and sponsored po siya na content. So that's the difference sa sponsored kay kanang sponsor mo na. So ano yung mga times sa kintahay? Ako content na ako, social influencer ko, nag-trending akong content. Last part ay magawa sa imong promotion. So muna siya sponsored. Katong boosting, katong post lang imong gawa sa social media. So, kitahay. Okay, simpler explanation. Kitahay, trending akong video. Akong video is all about VA. Last part sa akong content, nigawas sa imong post lang na nabaligya ka. So muna siya sponsored for promotion. So yan na ang iyang kalahian ng boosting, kaya kung actual posting mo, katong promotion, kaya katong nag-relate siya sa kabuti mo parang video, yan ay ads sa tunga-tunga or sa last part. So muna siya promotion or ads or sponsorship. Other questions? Na-answer ba ang question? Pero paano mo siya magawa sa ads, ma'am? Yes. Ang boosting, mugawas siya sa newsfeed. Ang katong sponsorship or promotion, inside, pwede sa tunga-tunga sa content, or sa last part, or sa obusbol, na siya nagagawas. So, man yung ika-suggest mo, asa man yung mas maayo na mong gamitin sa social media? Ang boosting or ang create ad? Then, pwede mo na siya magawa? Yeah, boosting. Boosting. ang mas- Boosting dyan siya. Kailan mo, ads mo good kay, dili mo kunin mo ma-target kung kita nagkakaroon ko sa reels. Dili mo target, kita akong target lang kay, dili lang ako sa mga videos, dili tanang biis na lang ako sa mga videos. Pag boosting mo kay, mas classify mo kung kita dito makatanaw, sa mga feed, and then, natin sa news feed mismo. Kaya nung iwan na ako, magkakaroon ko videos, pag kita ko ads, ako na skip. Tagad mo, skip mismo, so mas bago ang boosting. Ang boosting, hindi na siya ads. Di ba, better explanation. Ito ba sa Linda, or ganang ang provinciano. Di ba, after ang provinciano, may mga advertise, muna siya ads. Kasi gano'n sa mga tao mga makakita ng ads, sila na lang i-skip. Pag boosting, na mismo, sa post na siya mismo nito. O di, ang boosting, baka kita ang mga tao na gusto, wala sila nag-follow sa iyo mga, baka kita sila sa iyong post. So, muna siya yung boosting. Di ba nakapansin mo ka na sa Facebook na kanang mag-sige ka o scroll, and nalay mo kalit o kanang gawas na, wala siya ang ads. Pero kung posting, kung nag-post ka, so, maski dili na intention mo matanaw, makita din siya. And kasagaran, yeah, tama. And kasagaran ang mga sponsored ads na ano na siya mga tao nga interested sa imuhang product. Pag boosting mong good, gusto mo lang, dili nila choice, makakita din sila sa imuhang post. Eh, ano ito? Ipakita ko itong slide ako na lang. Pakita ko sa boosted na boosted na post. Wait lang. Sige daw. Post. And so if I am selling a product locally
if we're posting it and boosting the post itself rather than just doing it on ads. Kaya usually dyan, pag ads dyan, gina-skip dyan na siya. Mo dyan yung purpose sa ads is skip. Okay. So, dito sa mga page, page 11. Okay, so here, so ano siya? Unsay difference is kaning lamon di ko kaning sunrise. Kaning send message, kaning isa learn more. So, kani siya guys, mga sponsored na siya, but this is a boosted post. So, naka-sponsor lang siya nakabutang nila but boosted, mga content na gina-boost. Magbisang dili pa ito, palit o balay, nag-post na siya yung mga houses para sa presentation ako. But if nakakita ako, nag-search ko house in Tagum, bisan kung dili ko interested, wala ko nag-search anong sunrise o kanila moody, nigawas siya sa newsfeed because boosted siya na post. So, basta nag-search lang ka, search. So, interested na mga tao sa kong product. So, yung nga na ang ads guys or boosting. Other questions? Kasi mas okay siya i-post, ma'am. Ang picture only or katong video? Videos. Correct mo mo kaya sa pag-experience mo pag ang picture di pagkuhan mo wala kayo siya mga wala kayo mga pag video. Videos dyan. Wapo yun mag-videos guys. Bisan kita, asa nito, kung kamong mo nagbalay, usa yung pili-pilion, picture, ano siya guys, so, para mas maging better mo na salesperson, if ikaw ang tuloy sa balay, how would you want to be approached by the sales agent? Put yourself in the shoes of the buyer. Kung saan mo gusto ba ka o ng sales agent na dili mo follow up, dili respectful niya. Mag-send ako mga pictures niya, dili kayo laro ang pictures. Mas ganahan ko mga videos. So mas better if mag-random at mag-boost ka. Videos dyan. Kaya para makita sa nila, actual dyan na mismo mga so, magkawin yung videos mo. And I think you've noticed that already na pag videos mas talaga yung various Okay ka lang, mas ganda yung video sa video kaysa mga videos. So, if na mga times na makabisit mo sa mga properties, bisa na gano'n na dili mo siya necessary na bago siya magka-video. Daw pa lang, ano lang siya pinag-video lang mo, gawin mo sa house mo, nagaling tayo sa kaya, wala ko yung mga times na professional na malagay, pinatingnan pa na makita ng mga clients. So guys, kung hindi ang ito, ang tanawad, isipin na ninyo, tapos iba na alawin yan. Doon yung pala yun, dito kami kakain na aking mga kasabahay. So mga yan, alam mo na lang yung house ko sa yung palay. So treat as, alam mo guys, as a salesperson, kailangan mo magulat na gabay. At the same time, kailangan sa vista ng ulaw, sa camera. For me, di ba kailangan ng ulaw, mas masalitan ka tanawag. At the same time, kita mo sa sarili ka, experience mo kailangan mas kailangan sa sarili ka, mas palit sa program. So, ayun mo ako, so guys, kung sarili pa rin ko, slowly, but consistently, my ex
ano mga pagaliwa na increase yan mo, wala ka nang updates, isa-isa hindi mo magkakasap mga video to i-delete ka na viral. So wala, necessary yun siya naka-updates. Kaya ka na nag-testing ko, boss, na ka lang sa akong account na rin na personal. Sabi mo, asa ka na yung inform, mag-priority, ano ba? That's the purpose. Ano dapat every campaign, lahi-lahi. O, dapat every nga, ano yung things. Pero mas better yun na, na-actually, may nga ka ng May account, oo. nakatanan-tanan. Like, parang, for example, like, meeting with Ryan, or makita siya active pictures, makita ko nila. And the moment makita, consistent na post, is there, baka ng properties nila. Isa, makita na sila sa active, isa ka post, bakit mo, hindi mo na sila mag-post, ay mag-comment, ay mag-comment na sila, just because of that post, hindi na mo sila i-give sa profile. So, dapat hindi lang siya active campaign, naman na siya copyright campaign. Ganang self-made campaign, pinaka-out, para stay on. Ma'am, namin may question mo ba? Kana sa posting, yan ma'am, kasi nang reels sa ni boss. Kanang reels ka kami ni boss, baka na mga compilation of pictures, di ba? Yes po, na. yes po. Tapos buta ka na mo music. Saan mo, strict mo kung pag-play music. Okay. Saan mo bantayan na pag-abawa na mga music na ang gamit. Dili ba restrict? Okay, so, naamo ko yung mga music nga na ay copyright. Hindi mga music nga free from copyright. Ang imong piliyon ng mga music, syempre, kanang dyan na ano dyan sa reels na doon mismo. Kita ka na doon sa mga reels nga ano. Kita namog yung mga videos, ay namog yung mga audio, mga sa background music, nga naa siya copyright sa owner. Kita mag-post ka na yung video mo gamiton kay Justin Bieber, yung mga audio gamiton. Syempre, si Justin Bieber na gamit mo na ako ang audio, ako man ang kanta. So, syempre, i-restrict dyan niya. So, gamit na o no copyright audio. So, usually, pwede ka mo sa TikTok. Ako ginabuhan, at ako sa TikTok, search ko, real estate background music, no copyright. Buta ka siya, search ka no copyright, para pag i-post ko siya, dili dyan na siya makapyright, dili ma-respect yung mga posts. From a view.